as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, at ito ang ating himpilan, AWR 89.1 FM sa ating programang Rise and Reflect. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. His mercies never come to an end. They are new every morning. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan. Kaibigan, dito sa ating palatuntunan ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat, pagbabasa ng kanyang salita at pananalangin. At ating ipagpapatuloy ang ating pagtunghay mula po sa ang Bible Pinoy Version. Ngayon ay nasa Genesis chapter 19 verses 1 to 38 po tayo. Medyo mahaba po ito. Sundan niyo po ang aking mga talatang binabasa sa kabanatang 19 ng Genesis. Nung gabing yon, pumunta yung dalawang anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa city gate. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Tapos dumapa siya sa lupa. Sinabi niya, "Mga sir, doon na po kayo sa bahay ko magstay. Pwede kayong maghugas ng paa doon, magpalipas ng gabi, tapos ituloy nyo na lang bukas ng maaga yung lakad nyo." Sumagot sila, "Hindi na. Dito na lang kami sa plaza magpapalipas ng gabi." Pero pinilit niya yung dalawa hanggang sa sumama na sila sa bahay niya. Nagpabake si Lot ng tinapay at nagpahanda ng masarap na pagkain para sa mga bisita. Tapos kumain na sila. Nung matutulog na ang mga bisita, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodom ang bahay ni Lot. Nandun lahat ang mga lalaking taga-city, bata at matanda. Tinawag nila si Lot at tinanong, "Nasaan yung mga lalaking nakituloy sa iyo ngayong gabi? Ilabas mo sila, gusto namin silang makasex." Kaya lumabas si Lot at sinara niya ang pinto. Sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, please lang, huwag niyong gawin yan. Napakasama niyan. Meron akong 2 anak na virgin pa. Ilalabas ko sila dito at bahala na kayo kung anong gusto niyong gawin sa kanila. Pero huwag niyong galawin ang mga lalaking ito. Bisita ko sila, kaya kargo ko sila." Pero sinabi nila, "Umalis ka dyan. Dayo ka lang dito. Bakit mas marunong ka pa sa amin? Tumabi ka dyan kung ayaw mong mas grabe pa ang gawin namin sa iyo."
Tinulak nila si Lot at lumapit sila para sirain yung pinto. Pero hinila si Lot ng mga bisita niya papasok sa bahay at sinara nila ang pinto. Tapos binulag nila ang mga lalaki sa labas, kaya hindi nakita ng mga ito ang pinto ng bahay. Sinabi ng dalawang lalaki kay Lot, "Kung may iba ka pang kasama dito, mga anak mo, manugang, o kahit sinong kamag-anak mo na nakatira rin sa city na ito, isama mo sila at umalis na kayong lahat dito. Wawasakin namin ang lugar na ito kasi narinig ni Lord ang mga reklamo laban sa mga tao dito. Pinapunta niya kami para wasakin ang Sodom." Pinuntahan nga ni Lot ang mga lalaking mapapangasawa ng mga anak niya at sinabi, "Dali, umalis na kayo dito. Wawasakin ni Lord ang lugar na ito." Pero akala nila nagbibiro lang si Lot. Nung madaling araw na, minadali ng mga anghel si Lot. Sabi nila, "Dalian mo, umalis na kayo ng asawa at mga anak mo para di kayo madamay sa pagkawasak ng city." Kaso nag-alangan pa si Lot. Buti naawa sa kanya si Lord, kaya hinila ng mga anghel si Lot, ang asawa niya, ang dalawa niyang anak, hanggang makalabas sila ng city. Tapos sinabi ng isa sa mga anghel, "Tumakbo na kayo, iligtas nyo ang mga sarili nyo. Huwag kayong lilingon at huwag kayong hihinto sa valley. Pumunta kayo sa mga bundok para di kayo mamatay." Sumagot si Lot, "Please, wag na po, mga sir. Malaking bagay na yung ginawa nyo sa akin. Napakabait nyo, niligtas nyo ako. Pero sobrang layo po ng mga bundok. Baka mamatay na ako at madamay sa pagkawasak ng Sodom bago pa ako makarating doon. Ayun po, may maliit na bayan doon. Malapit lang yun dito. Baka pwedeng doon na lang kami pumunta. Maliit lang ang bayan na yon, pero safe kami doon." Sumagot siya, "Okay, sige. Hindi ko sisirain ang bayan na yon. Bilis, tumakbo na kayo. Hindi ko masisimulan yung gagawin ko hanggat di kayo nakakarating doon." Tinawag ni Lot na maliit ang bayan na yon, kaya Zoar ang naging pangalan noon. Umaga na nang marating nila Lot ang Zoar. Tapos biglang nagpaulan si Lord ng apoy at sulfur sa Sodom at Gomorrah. Tinupok niya ang mga city na yon at ang buong valley, kasama ang lahat ng nakatira doon, at lahat ng puno at halaman. Pero lumingon ang asawa ni Lot, kaya nanigas siya at naging statwang asin. Nung umaga ding yon, nagpunta si Abraham sa lugar kung saan sila tumayo at nag-usap ni Lord. Tiningnan niya ang Sodom at Gomorrah at ang buong valley. Nakita niya yung usok sa buong lupain, parang usok na galing sa napakalaking lutuan. Ganito nga winasak ng Diyos ang mga city sa valley kung saan nakatira si Lot. Pero nung wasakin niyo ng Diyos, naalaala niya si Abraham, kaya niligtas niya si Lot mula doon. Natakot si Lot na mag-stay sa Zoar, kaya umakyat siya sa mga bundok, kasama ang dalawa niyang anak na babae at tumira sila sa isang kuweba. Isang araw, sinabi ng panganay doon sa mas bata, "Matanda na si tatay, wala na ring lalaki sa lugar na ito para maging asawa natin. Tara, lasingin natin si tatay, tapos sipingan natin siya para magkaanak tayo." Nung gabing yon, pinainom nila si Lot ng alak at nakipagtalik sa kanya yung panganay. Pero di niya alam yung mga nangyari kasi lasing na lasing siya. Nung sumunod na araw, sinabi ng panganay sa kapatid niya, "Sinipingan ko si tatay kagabi. Lasingin ulit natin siya mamayang gabi. Tapos ikaw naman ang tumabi sa kanya para pareho tayong magkaanak sa tatay natin." Kaya nung gabing yon, nilasing ulit nila si Lot at nakipagtalik sa kanya ang bunso niyang anak. Hindi niya ulit alam yung mga nangyari kasi lasing na lasing siya noon. Ganito nga nabuntis ni Lot ang sarili niyang mga anak. Nanganak ng lalaki yung panganay ni Lot at Moab ang pinangalan sa bata. Siya ang ninuno ng mga Moabites ngayon. Nanganak din ng lalaki yung bunso ni Lot. Ben-Nami naman ang pinangalan dito. Siya ang ninuno ng mga Ammonites ngayon. Apoy mula sa langit. Sa pangkalahatan, may posibilidad tayong maging katulad ng mga taong nakapaligid sa atin. Ito ay maaaring mabuti o masama. Ang bakal, sang-ayon kay Apostol Pablo, sa unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 33, ang bakal ay nagpapatala sa bakal, ngunit ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Tinatawag tayo ng banal na kasulatan na mabuhay sa sanlibutan, ngunit hindi katulad ng sanlibutan,
Sang-ayon sa Juan, Kabanatang 17, talatang 14 hanggang 16. Paano tayo nabubuhay sa sanlibutan, ngunit hindi tayo nagiging katulad nito? Sa buhay ni Lot, pinili niya na manirahan sa Sodoma at Gomora. Siya ay naging bahagi ng komunidad na yon. Ang katotohanan na siya ay nakaupo sa city gate sa pintuan ng lungsod sang-ayon sa talatang 1 ay nagpapakita na siya ay isang pinuno at isang matanda sa bayan. Ang kanyang mga anak na babae ay nakipagrelasyon sa mga lokal na lalaki ng bayang yon, ng siyudad na yon. Hindi masyadong naging maganda ang impluwensya ni Lot sa Sodom. Ngunit ang Sodom ay naka-impluwensya ng malaki sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya nang gustong abusuhin ng mga tao ang mga anghel na tumuloy sa kanilang tahanan ng gabing iyon, inialok ni Lot na kapalit ang kanyang sariling mga anak na babae. Sang-ayon sa talatang 8, kung gusto nyo, may 2 akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto nyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin ang 2 taong ito dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan. Kaibigan, nakita mo kung paano nasira ang values ni Lot, ang kanyang pagpapahalaga. Nang ipahayag ng mga anghel ang paghatol ng Diyos, ang mga manugang na lalaki ni Lot ay hindi naniwala sa kanya sa talatang 14. At nang oras na para sila ay umalis, si Lot ay nag-alinlangan din sang-ayon sa talatang 16. Kaya kinailangan pang hawakan siya ng mga anghel sa kamay at hilahin. Habang umuulan ng apoy ng Diyos sa wasak na lungsod, sa talatang 26, ang asawa ni Lot ay lumingon at siya ay naging pillar of salt. She had become so identified with Sodom and Gomorrah that she shared in their judgment. Ang mga anak na babae ni Lot ay nabaluktot din ang kanilang pananaw mula noong sila ay nasa Sodoma. Nung gusto nilang magkaanak, they deceived their father and engaged in incest. Ang kwento ni Lot, kaibigan, ay isang malinaw na babala sang-ayon sa Lukas, Kabanatang 17, talatang 32. Habang nawawasak ang Sodoma, nagpatuloy ang epekto nito kay Lot at sa kanyang pamilya. Binalaan tayo ng Diyos na huwag ibigin ang sanlibutan o anumang bagay sa sanlibutan. Sang-ayon sa unang Juan, Kabanatang 2, talatang 15. Kaibigan, ang sistema ng sanlibutan ay naghihintay sa paghatol ng Diyos. Sa mga awit, Kabanatang 77, talatang 10, kayong mga umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamaan dahil iniingatan ng Panginoon ang buhay ng kanyang mga tapat na mamamayan at inililigtas niya sila sa masasama. Kaibigan, bakit sa palagay mo sa ating nabasa, nahirapan si Lot at ang kanyang pamilya na lisanin ang Sodoma at Gomora? Paano tayo pwedeng nasa sanlibutan, ngunit hindi tayo kagaya ng sanlibutan? Sa iyong mga comment and reflection, maaari mong ipadala sa atin pong numero 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Pakinggan natin ang isang makalangit na awitin na inawit ni Pauline Ortenero, may pamagat na Find Us Faithful. Malalakbay tayo sa makitid na landas at nauna na sa atin ang iba. Mga banal na
Pag natapos na ang buhay sa mundong ito at tiningnan na nila ang buhay mo, lahat nawa ng bagay, lahat ay ng salaysay, maakay na wasilang sumunod ang lubusan. O sana lahat tayo ay maging tapat, na maging isang ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na aakay sa iba. O sana lahat tayo ay maging tapat, na maging isang ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na aakay sa iba. Pananalig sana natin makita nila. Salamat, Pauline, sa napapanahong appeal ng awiting iyong inawit para sa ating lahat ngayong umaga. Kaibigan, nais kong makasama ka sa panalangin sa oras na ito. Tayo ay manalangin. Amang banal, Panginoon naming Diyos, sa aming mundo ngayon, binubomba kami ng mga makasanlibutang impormasyon. Dakilang Ama, naway puspusin kami ng banal na Espiritu upang magkaroon kami ng pangunawa at pag-unawa sa aming pag-navigate sa magkakasalungat na opinyon ng sanlibutan. Turuan kami kung paano mamuhay ng may integridad at walang kompromiso. Tulungan kaming matuto sa aral na itinuro ninyo sa pamamagitan ng kasaysayan ngayon sa buhay ni Lot. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Lagi nyo kaming binibigyan ng babala upang makaiwas sa mga masasama. Ngayong umaga, akin pong idinadalangin ang aming mga kaibigang patuloy na sumusubaybay. Mayroon pong mga pasanin sa kanila pong mga buhay. Kayo po ang magbigay ng katugunan. Ito man ay karamdaman, pangangailangang finansyal, paghahanap ng trabaho, sa kanila pong sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Inyo pong ipagkaloob ang mga pangangailangan upang sapatan. Inyo pong ipagkaloob ang kanila pong mga kahilingan upang masapatan ang kanila pong mga pangangailangan. Ang pag-iingat ng mga piling anghel ang siya naming maranasan sa buong maghapong ito. At inyo pong ipagkaloob ang mga pagpapalang karapat-dapat, ang mga pagpapalang inihanda ninyo para sa aming lahat. Salamat sa pagdinig nyo sa aming panalangin, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli, ako ay nagagalak na nakasama kita ngayong umaga sa ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos, at nais naming ipagkaloob sa iyo ang napakagandang Bible Study Guide na ito. Ito ay pagkakaloob namin sa iyo kung iyong ipapadala ang iyong kompletong pangalan at address sa ating mga numero. Ganon din po sa ating comment section dyan po sa mga nasa Facebook page at YouTube channel. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ipadala nyo po ang inyong kompletong pangalan at address at contact numbers para po mas mabilis naming maipapadala ang mga babasahing ito sa inyo pong mga
kinaroroonan. Muli, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaibigan, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Huwag po kayong aalis sapagkat magpapatuloy ang ating mga paglilingkod at programa dito sa ating himpilan. Ito ang AWR 89.1 FM at susunod ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. Ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang mapa sa iyo sa buong maghapong ito. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.